tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Inatake ang barkong tangke ng LPG na Disha na naglalayag sa ilalim ng watawat ng Mozambique sa katubigang teritorial ng Iran malapit sa kipot ng Hormuz. Nagdulot ang insidente ng panibagong pangamba tungkol sa kaligtasan ng mga barkong pangkalakal at mga marinong dumaraan sa naturang rehiyon habang nagpapatuloy ang armadong tunggalian sa gitnang silangan. Ayon sa mga paunang ulat, may mga dayuhang tripulante ang barko nang maganap ang pag-atake. Agad na nakipag-ugnayan ang mga kinauukulang opisyal sa mga otoridad ng Iran upang alamin ang kalagayan ng mga tripulante at ang lawak ng pinsala sa sasakyang pandagat. Kinumpirma ng Embahada ng India sa Tehran na 28 tripulanteng Indian ang sakay ng Disha nang mangyari ang insidente. Sinabi ng Embahada na ligtas ang lahat ng tripulante. Patuloy itong nakipag-ugnayan sa mga otoridad ng Iran upang subaybayan ang kanilang kalagayan at maibigay ang kinakailangang tulong. Sa isang opisyal na pahayag na inilathala sa X, binigyang diin ng Embahada ng India na prioridad nito ang kaligtasan ng mga mamamayang Indian. Layunin ng mabilis na pakikipag-ugnayan na matiyak ang kapakanan ng mga tripulante at mabigyan ng wastong impormasyon ang kanilang mga pamilya. Kinilala ang inataking barko bilang Disha, isang barkong tangke ng LPG na nakarehistro sa ilalim ng watawat ng Mozambique. Idinisenyo ang ganitong uri ng sasakyang pandagat upang magdala ng liquefied petroleum gas o LPG, isang gas na petrolyong pinalamig at ginawang likido para sa transportasyon. Gayunman, hindi pa inilalabas kung may kargang LPG ang Disha nang mangyari ang pag-atake. Hindi rin malinaw kung gaano kalawak ang pinsala sa barko at kung nakapagpatuloy ito sa paglalayag matapos ang insidente. Naganap umano ang pag-atake malapit sa kipot ng Hormuz, ang mahalagang daan ng pandagat sa pagitan ng Iran at Oman. Nag-uugnay ang kipot sa Golpo ng Persia at Golpo ng Oman at itinuturing itong isa sa pinakamahalagang ruta para sa pandaigdigang kalakalan ng enerhiya. Ang anumang pag-atake sa lugar ay maaaring magdulot ng pangamba sa mga kumpanya sa pagpapadala, mga may-ari ng barko, mga marinong nagtatrabaho sa rehiyon at mga bansang umaasa sa inaangkatong nagtatrabaho sa reyna enerhiya. Ayon sa Forward Seamen's Union of India, pinuntirya umano ang Disha ng isang misil na hindi pa matukoy ang pinagmulan. Hindi pa malinaw kung direktang tumama ang misil sa barko o sumabog ito malapit sa sasakyang pandagat. Wala ring opisyal na impormasyon tungkol sa uri ng misil, pinanggalingan nito o kung sino ang responsable sa pag-atake. Dahil hindi pa nakikilala ang responsable, hindi dapat agad magbigay ng konklusyon tungkol sa motibo ng insidente. Ipinakikita lamang ng pag-atake ang mataas na panganib na kinakaharap ng mga barkong pangkalakal sa rehiyon habang nagpapatuloy ang palitan ng mga operasyong militar. Naglalayag ang Disha patungo sa Golpo ng Persia nang mangyari ang pag-atake. Hindi pa inilalabas kung ano ang eksaktong destinasyon nito, kung may kargamento ito o kung humingi ang barko ng agarang saklolo matapos ang insidente. Nananatiling limitado ang impormasyong inilalabas tungkol sa kondisyon ng sasakyang pandagat. Nagpahayag din ng Forward Seamen's Union of India ng pagkabahala tungkol sa kaligtasan ng mga marinong Indian na naglalayag sa paligid ng kipot ng Hormuz. Dahil sa tumitinding panganib sa rehiyon, nananatiling mahalaga ang malinaw na koordinasyon sa pagitan ng mga embahada, kumpanya sa pagpapadala at mga autoridad sa seguridad pandagat. Ang mga inosenteng tripulante ay hindi dapat madamay sa mga hidwaang pampolitika at militar na wala silang direktang kinalaman. Ang kipot ng Hormuz ay isang mahalagang makipot na daan ng pandagat sa pandaigdigang ekonomiya. Bago lumala ang kasalukuyang tunggalian, humigit kumulang 1/5 ng pandaigdigang supply ng enerhiya ang karaniwang dumaraan sa rutang ito. Kabilang dito ang malaking bahagi ng langis at likas na gas na iniluluwas mula sa mga bansa sa Golpo patungo sa Asia, Europa at iba pang pandaigdigang pamilihan. Ang anumang matagalang pagkagambala sa kipot ay maaaring magpataas sa presyo ng langis, gasto sa siguro at singil sa pagpapadala ng mga produkto. Dahil sa kahalagahan nito, masusing binabantayan ng maraming bansa ang kaligtasan ng paglalayag sa kipot ng Hormuz. Gayunman, ipinakikita ng pag-atake sa Disha na nananatiling mataas ang panganib sa mga barkong dumaraan sa lugar. Hindi nangangahulugan ng insidente na ganap ng nahinto ang paglalayag, ngunit maaari itong magdulot ng karagdagang pag-iingat, pagkaantala at pagbabago sa mga ruta ng ilang barko. Mahalagang usaping ito para sa India at Pilipinas dahil kabilang ang dalawang bansa sa pinakamalalaking pinagmumulan ng mga marino sa pandaigdigang industriya ng pagpapadala.
Bagamat walang naiulat na Pilipinong tripulante sa Disha, nananatiling mataas ang panganib para sa libu-libong marinong Pilipinong nagtatrabaho sa Golpo ng Persia, Golpo ng Oman at iba pang bahagi ng gitnang silangan. Ang anumang paglala ng kaguluhan ay maaaring makaapekto sa kanilang kaligtasan, trabaho at kakayahang makauwi sa kanilang mga pamilya. Naganapang pag-atake sa gitna ng panibagong pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Muling sumiklab ang matitinding labanan matapos mabuwag noong unang bahagi ng Hulyo ang pansamantalang tigil putukan na napagkasunduan ng dalawang panig noong Hunyo. Layunin sana ng pansamantalang kasunduan na ihinto ang mga pag-atake at magbigay ng panahon para sa mga negosasyon tungkol sa mas permanenteng kasunduan. Gayunman, mabilis na bumalik ang mga operasyong militar matapos mabigo ang tigil putukan. Mula noon, naging mas madalas ang paggamit ng mga drone, misil at mga pag-ataking panghimpapawid sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Dahil dito, tumaas ang posibilidad na madamay ang mga barkong pangkalakal, marino at mga pasilidad na walang direktang papel sa labanan. Ang mga karagatang dating pangunahing ruta ng mapayapang kalakalan ay naging mga lugar na may mataas na panganib ng maling pagkilala, ligaw na sandata at hindi inaasahang pag-atake. Ang patuloy na kaguluhan sa kipot ng Hormuz ay nagdulot na rin ng pagkagambala sa paglalayag. May mga barkong nagbago o ipinagpaliban ng kanilang ruta habang tumaas ang gasto sa siguro, operasyon at seguridad. Ang mas mahabang ruta ay nangangailangan ng mas maraming gasolina at panahon na nagdaragdag sa kabuuang gasto sa pagdadala ng mga produkto. Maaaring ipasa ng mga kumpanya ang karagdagang gastos na ito sa mga mamimili sa pamamagitan ng mas mataas na presyo ng gasolina, pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Para sa Pilipinas, maaaring magkaroon ng direktang epekto ang matagalang tensiyon sa presyo ng petrolyo, transportasyon, kuryente at mga produktong inaangkat mula sa ibang bansa. Maaari rin itong makaapekto sa mga kumpanyang umaasa sa regular at murang pagpapadala ng mga hilaw na materyales at tapos na produkto. Kapag tumaas ang presyo ng enerhiya at transportasyon, maaari rin itong magpalakas sa inflasyon at magpabagal sa paglago ng ekonomiya. Patuloy ang mga diplomatikong pagsisikap upang maiwasan ang karagdagang paglala ng sitwasyon. Nananawagan ng iba't ibang bansa at pandaigdigang organisasyon na protektahan ang mga barkong pangkalakal, igalang ang kalayaan sa paglalayag at iwasang gawing target ang mga sibilyang sasakyang pandagat. Gayunman, nananatiling mahirap ang paghahanap ng agarang solusyon dahil limitado ang direktang komunikasyon at patuloy ang palitan ng mga pag-atake sa pagitan ng mga pangunahing panig. Nananatili ring mataas ang presensiyang militar sa paligid ng kipot ng Hormuz at Golpo ng Oman. Layunin ng presensiyang ito na protektahan ang mga interes ng iba't ibang bansa at subaybayan ang mga panganib sa paglalayag. Gayunman, maaari rin itong palakihin ang posibilidad ng maling pagkilala, hindi pagkakaunawaan o maling kalkulasyon sa pagitan ng mga puwersang naroroon. Kahit isang maliit na insidente ay maaaring mabilis na humantong sa mas malawak na konfrontasyon, ang pag-atake sa isang barkong tangke tulad ng Disha ay nagdudulot din ng matinding pagkabahala sa pandaigdigang pamilihan. Gayunman, hindi pa malinaw kung ang insidenteng ito lamang ay nagkaroon ng direktang epekto sa presyo ng langis. Karaniwang nakadepende ang galaw ng presyo sa lawak ng pinsala, pagkakakilanlan ng responsable, dami ng mga barkong naapektuhan at posibilidad na magkaroon ng karagdagang pag-atake. Patuloy ang mga panawagan para sa mas mahusay na koordinasyon sa seguridad pandagat at proteksyon ng mga barkong pangkalakal. Mahalaga ring magkaroon ng mabilis na sistema ng babala, malinaw na komunikasyon at agarang tulong para sa mga barkong maaaring mapinsala o maipit sa labanan. Ang proteksyon sa mga marino ay hindi lamang tungkulin ng kanilang mga bansang pinagmulan, kundi pananagutan din ng mga kumpanya, pamahalaan at pandaigdigang institusyong may papel sa industriya ng pagpapadala. Ligtas ang lahat ng 28 tripulanteng Indian na sakay ng Disha. Gayunman, hindi pa inilalabas ang buong lawak ng pinsala sa barko, ang kalagayan ng kargamento nito at ang pagkakakilanlan ng responsable sa pag-atake. Ipinakikita ng insidente ang patuloy na panganib sa mga marino at barkong pangkalakal sa paligid ng kipot ng Hormuz habang nananatiling mataas ang tensyon sa pagitan ng mga pangunahing kapangyarihan sa rehiyon. Isang napakahalagang hakbang tungo sa kapayapaan ang nasasaksihan ngayon sa rehiyon ng Gitnang Silangan. Pumasok na ang hukbong sandatahan ng Lebanon sa katimugang bayan ng Zautar al-Garbiye matapos umatras ang mga puwersa ng militar ng Israel.
Ito ang itinuturing na kauna-unahang pagsubok sa kasunduang binuo sa ilalim ng pamamagitan ng Estados Unidos upang muling ibalik ang katatagan pagkatapos ng matinding sagupaan. Sa ilalim ng naturang plano na pinangasiwaan ng pamahalaan ng Amerika, nakatakdang kumpiskahin ng hukbo ng Lebanon ang lahat ng armas mula sa grupong Hezbollah na sinusuportahan ng Iran sa katimugang bahagi. Kasabay nito ang unti-unting pag-atras ng mga sundalong Israeli mula sa mga nasabing teritoryo. Kinumpirma ng militar ng Israel na nagsimula na ang prosesong ito na tinaguri ang Pilot Zone Program para sa kapayapaan. Gayunpaman hindi naging ganap na madali ang unang araw ng pagpapatupad ng kasunduan. Iniulat ng hukbong Lebanese na nagpaputok ng mga bala ang mga puwersang Israeli malapit sa kanilang mga unit habang isinasagawa ang deployment na ito. Nagbabala ang pamunuan ng Lebanon na ang ganitong uri ng insidente ay maaaring magdulot ng malaking hadlang sa mga susunod na hakbang at magpalala muli ng tensyon sa buong hangganan ng dalawang bansa. Agad namang naglabas ng opisyal na pahayag ang militar ng Israel upang ipaliwanag ang kanilang panig sa nangyari. Ayon sa kanila, nagpakawala lamang sila ng mga babalang putok sa hangin matapos umanong tumawid ang mga tauhan ng hukbo ng Lebanon kasama ang isang sasakyang pang-inhinyero na may 150 metro papasok sa tinatawag nilang security zone malapit sa karatig bayan ng Zautar al-Sharqiyya sa rehiyon. Idiniin pa ng panig ng Israel na ang nasabing lugar na pinasukan ng mga sundalong Lebanese ay hindi bahagi ng itinalagang pilot zone para sa paunang deployment. Ayon sa ulat, mabilis ding umatras ang mga tauhang Lebanese matapos ang mga babalang putok at walang naitalang sugatan sa insidente. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita lamang ng napakasensitibong sitwasyon sa pagitan ng dalawang bansa sa kasalukuyang panahon. Ang pagsasali ng kontrol sa teritoryo nitong Martes ay ang unang malaking pagsubok para sa planong pangkapayapaan. Umaasa ang pamahalaan ng Lebanon na ang hakbang na ito ang magiging susi upang muli nilang makontrol ang isang malawak na lupain na may lalim na 10 kilometro patungo sa loob ng bansa na sa kasalukuyan ay nananatili pa ring okupado ng mga tropang Israeli sa katimugang bahagi ng kanilang teritoryo. Napakalaki ng pinsalang iniwan ng digmaan sa rehiyong ito na naging sentro ng labanan. Dose-dose ng mga nayon ang ganap na nawasak at pinatag sa lupa, habang ang mga pampublikong infrastruktura tulad ng mga ospital, istasyon ng kuryente at mga pasilidad ng tubig ay tuluyang nasira. Ang pagkawasak na ito ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kabuhayan at nagdulot ng matinding krisis sa pamumuhay ng mga mamamayan doon. Dahil sa walang humpay na labanan, 10,000 mamamayang Lebanese na itinuturing na tahanan ang rehiyong ito ang napilitang lumikas at hindi pa rin makabalik sa kasalukuyan. Ang kanilang mga pangarap na muling maitayo ang kanilang buhay ay nakasalalay ngayon sa tagumpay ng kasunduang ito at sa kakayahan ng kanilang sariling hukbo na tiyakin ang seguridad sa kanilang pagbabalik sa kanilang sariling bayan. Ang pinakabagong yugto ng madugong labanan sa pagitan ng Hezbollah at Israel ay nagsimula noong unang bahagi ng Marso ngayong taon. Sumiklab ito 2 araw matapos ilunsad ng Estados Unidos at Israel ang magkasamang serye ng mga pag-atake laban sa mga target sa Iran. Ang mabilis na paglala ng sitwasyon ay muling naglagay sa buong rehiyon sa bingit ng isang mas malawak at mas mapanirang digmaan sa kasalukuyan. Sa panig naman ng Hezbollah, hayagan nilang ipinahayag na ang kanilang mga operasyong militar laban sa Israel ay ginawa bilang pagsuporta sa Tehran. Ang ganitong ugnayan ang nagpapakita ng masalimuot na geopolitika sa rehiyon, kung saan ang maliliit na bayan sa katimugang Lebanon ay nagiging pangunahing labanan ng mga mas malalaking puwersa sa gitnang silangan na may kanya-kanyang interes at kapangyarihan sa rehiyon. Sa kabila ng mga banta ng tensyon, nagpatuloy pa rin ang operasyon ng hukbong sandatahan ng Lebanon. Kinumpirma nila na nagsimula na ang pagpapakalat ng mga unit sa bayan ng Zautar al-Gharbiya sa rehiyon ng Nabatye. Ang hakbang na ito ay binabantayan ng husto ng mga lokal at dayuhang tagamasid upang makita kung kakayanin ng pamahalaan na panatilihin ang kaayusan ng walang tulong ng mga dayuhang puwersa. Kasabay ng deployment na ito, muling naglabas ng mahigpit na panawagan ang militar sa mga lokal na residente. Pinakiusapan silang huwag muna pumasok o bumalik sa bayan hanggat hindi ganap na nagiging matatag ang sitwasyong panseguridad. Pinapaalahanan din ng lahat na sundin ang bawat tagubilin mula sa mga nakatalagang unit ng militar para sa kanilang sariling kaligtasan laban sa mga panganib ng mga natitirang bomba. Sa isang panayam sa Reuters, ipinaliwanag ng isang mataas na opisyal ng militar ng Lebanon na kasalukuyang sinusuri ng kanilang mga engineering team ang buong bayan upang hanapin at alisin ang mga hindi pa sumasabog na bomba.
Ayon sa kanya, napakarami pang trabaho ang kailangang tapusin bago ideklara na ligtas na ang lugar para sa pagbabalik ng mga sibilyang residente na nagnanais ng manirahan muli doon. Kinumpirma rin ni Mayor Abed Ezzedine na nakapasok na ang mga koponan ng inhinyero sa bayan at kasalukuyan silang naghihintay ng mga karagdagang tagubilin mula sa pamunuan. Sinabi niya na agad nilang ipapabatid sa mga mamamayan kapag napatunayan ng ligtas ang buong lugar at ganap na itong nasa ilalim ng kontrol ng hukbo, ngunit aminadong napakalaking hamon ang muling pagpapasimula ng normal na pamumuhay rito sa bayan. Inilarawan ni Mayor Ezzedine ang tindi ng pagkawasak na sinapit ng bayan bilang napakalawak at nakapanlulumo. Ayon sa kanya, higit sa kalahati ng buong bayan ang tuluyang gumuho at ang mga natitirang bahay ay nagtamo ng napakabigat na pinsala na nagdulot upang maging hindi na matitirhan ang mga ito. Ang tanawin ng guho ay patunay ng bangis ng nagdaang labanan na nag-iwan ng matinding trauma sa lahat ng mamayan doon. Nagpahayag din ng alkalde ng matinding pag-aalinlangan kung magiging ligtas nga ba ang pagbabalik ng mga residente habang ang mga sundalong Israeli ay nananatili pa rin sa karatig bayan ng Zautar al-Sharqiyyah. Ang dalawang bayang ito ay napakalapit sa isa't isa at may 5 minutong lakad lamang ang pagitan, kaya naman labis ang takot ng mga mamamayan na baka muling sumiklab ang kaguluhan sa pagitan ng dalawang panig. Tanong ng alkalde, paano siya makasisiguro na ligtas ang kanyang mga kababayan kung ang mga sundalong Israeli ay nasa katabing bayan lamang at nakamasid sa kanila? Ang kawalan ng katiyakang ito ang pangunahing dahilan kung bakit marami sa mga lumikas ang nag-aalangan pa ring bumalik sa kabila ng presensya ng hukbong Lebanese na naglalayong magbigay ng proteksyon sa buong komunidad laban sa banta ng bagong labanan. Sa kabilang banda, kinumpirma naman ng militar ng Israel na isinasagawa nila ang muling pagpoposisyon ng kanilang mga puwersa bilang bahagi ng pilot program. Ayon sa kanila, ang proyektong ito ay nagsisilbing pagsubok sa soberanya ng hukbong sandatahan ng Lebanon sa tatlong piling bayan upang patunayan na sila lamang ang tanging opisyal na autoridad na may karapatang humawak ng armas sa buong teritoryo ng bansa. Bagaman nagpapahayag ng pag-aalinlangan ng ilang opisyal ng Israel sa kakayahan ng Lebanon na tuluyang madisarmahan ng grupong Hezbollah, nakikita pa rin ng Israel ang kasunduang ito bilang isang napakahalagang hakbang tungo sa pagbuo ng pangmatagalang kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ay itinuturing na simula ng isang mahabang proseso ng diplomasya at pagtitiwala na dapat pangalagaan ng magkabilang panig. Habang nagaganap ang mga pagbabago sa larangan, nagpapatuloy naman ang diplomatikong pagsisikap sa pinakamataas na antas ng pamahalaan. Nagsimula na ng pakikipag-usap si Pangulong Joseph Aoun ng Lebanon kay Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos sa Washington. Ang pulong na ito ay inaasahang magbibigay ng karagdagang suporta upang maging matagumpay ang kasunduan para sa kapayapaan sa buong rehiyon ng Gitnang Silangan.